sa'yo. Kailan ko ba kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalimang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaisa po ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itinututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin
sa pugong iyon at sa iyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa, ang tingin ko'y Diyos." Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego." Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin at pagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at mga walahating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na naluluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka ng buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po lahat. Mapalad ang mag-ingat sa kanyang pusong matapat na salitang nagbubuhat. Sa poong Diyos ng liwanag, siya tiyagay aning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailan may di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala.
Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang malaya kayo. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Ngayon po ay holiday. Kaya naunawaan naming narito kayo lahat ngayon. No? Salamat. Dahil bahagi ng inyong holiday ang pagbisita sa pambansang dambana. Maganda hong tingnan, kung kayo nas dito sa aking pwesto, magandang tingnan kapag ka napakarami laging sumisimba. Nga lamang, ang katuparan ng pagsimbang ito ay hindi natatapos sa simbahang ito. Ang katuparan ng pagsimbang ito ay mga ganap mamaya pag-uwi ninyo. Kaya bagamat napakagandang tingnan, napakarami natin, ang magandang mas lalong tingnan ay yung kumusta ka pag-uwi mo mamaya. Marami ho ngayon ang nagpipilgrimage. Maraming mga grupo-grupo na nagbibisita iglesia. Yun ay usong-uso ngayong panahong ito. Alam niyo ho ang nakakatawa? Yung kung sinong mga galing sa bisita iglesia, silang magkakagalit. Alam ba ninyo iyan? Isang van, 13 ang sakay. Bayad ay 1.5 ang isa, pampuno ng van. Narinig pa lang sa parking, nag-aaway-away na. Dahil ang usapan, alas 10:15 aalis. Ay alas 10:30 na, wala pa. Nag-CR, bumili ng santo, bumili ng souvenir. Kaya pagkasimba kaninang alas 8, bago umalis ng parking, magkakaaway. Sinabi na kasi yung wag ka nang umihi, diyan kapag muli niyan, dami-dami natin pupuntang simbahan. Pero galing simbahan, yun ang iingatan ninyo. Dahil sayang ang inyong pag-upo diyan, sayang ang inyong pagparito, kung pag-uwi nyo mamaya sa inyo, chismosa ka pa rin. Diga? Oy, anong nagawa ng inyong bisita iglesia? Narito ka nga. Para namang nakabili ka ng upuan, hindi ka mapaalis sa iyong upuan. Aba, ay ako ay laging din nakaupo kapag ka Miyerkules ng umaga, hindi nyo ako mapapaalis din eh. Diga? Mga ugali na sayang ang pagparito. Mga ugali na nakakalungkot. Mga minamahal, dapat po'y malinaw sa atin. Ang sabi ni Jesus,
Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya dapat malinaw sa inyo, anong katotohanan ang inyong ipinunta dito? Ito'y lagi naming paalaala. Huwag kayong pupunta dito para dalawin si Padre Pio. Mali. Hindi si Padre Pio ang ipinupunta dito. Alam nyo, nakakalungkot? Ang misa natin dito ay 6 araw-araw, 7 kapag linggo. Ang nakakalungkot, napunta dito, may misa, ayaw namang sumimba. Nagpapapicture lang doon sa ilalim ng arko. O, tapos ipopost mamaya sa Facebook. Lagi nakakalungkot. Kaya salamat sa inyo. Alam ninyo kung anong katotohanan ang inyong ipinunta dito. Kailanman, kahit pudpudin ninyo ang kamay niyang si Padre Pio yan, kahit palabuin ninyo ang salamin nitong relikya ni Padre Pio sa kahaplos ninyo, hindi kayo gagaling. Hindi kayo magkakamit ng biyaya. Hindi kayo magkakaroon ng inyong pangangailangan. Bakit? Dahil hindi naman si Padre Pio ang nagpapagaling. Kailan may hindi nagpagaling si Padre Pio? Hindi siya ang nagbibigay ng biyaya. Ang katotohanan ni Padre Pio ay ang katotohanan ng sinasabi niya sa atin ngayon. Ang pagpunta sa mga simbahan ay hindi dahil sa mga santo. Talong hindi dahil sa pari. Alam niyo, nakakatuwa sa iba sa inyo, pag nangungumunyon, ang sagot lang naman sa komunyon ay digay, Amen. Katawan ni Kristo, Amen. Tapos, ano yung ang sakit ng iba sa inyo, katawan ni Kristo. Hello po, Father, narito po kami. Nakakainit ng ulo iyon. Katawan ni Kristo, may paghaplos ka pa sa balikat. Father, marami ho kami ngayon dito. Mali ho iyon. Si Kristo lamang ang dahilan at si Kristo lamang ang katotohanang dapat ipinupunta ninyo sa mga simbahan. Wala nang iba. Kapag kaho may iba pa kayong dahilan ng pagpunta sa mga simbahan, bukod kay Kristo, tatanungin ninyo ang inyong sarili. Dahil baka maling katotohanan ang inyong pinanghahawakan. Si Padre Pio, ang mga santo, ang holy water, ang mga dasalan, ang bisita iglesia, ay mga tulong at instrumento lamang upang tayo ay magkamit ng biyayang galing kay Kristo. Kailanman, laging si Kristo ang katotohanang dapat nating niyayakap. Kaya nga po mga minamahal, sa inyong laging pagpunta, lalo ngayong mga susunod na araw, parating na ang mga mahal na araw simula ngayong linggo, napakaraming pupunta ng mga simbahan. Pero sana maliwanag sa atin kung bakit tayo pumupunta sa simbahan. Si Kristo lamang ang tanging ipinupunta sa simbahan. Ang kanyang katotohanan ang dapat nating niyayakap dahil ang kanyang katotohanan ang tanging magpapalaya sa atin. Sana po sa pagtanggap ninyo kay Kristo mamaya sa banal na komunyon, inyong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng puso at buhay na kumikilala sa iyong katotohanan. Hayaan mong sa aking pagtanggap sa iyo, makilala ka at maibahagi kita sa aking kapwa sa pamamagitan ng aking pagmamahal, pagpapatawad at pag-unawa sa kanila. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin
Magsitayo po lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagbalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nanananan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal, tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kapwa't pagpaumanhihan, makisama ng mahusay, patawarin ang kaaway. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon
saan manananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Apat na pong araw sa ilang hawang iyong naranasan sa dinanas mong kahirapan. Oo, nais kitang damayan. Apat na pong araw sa ilang sinubok, inakit ng tampalasan sa tukso mong nalagpasan. Oo, nais kitang tularan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio para din po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon nga sa apat na pong araw, tungo sa Kalbaryo pinasang ang krus ng aming kasalanan sa hapis ng Berheng mahal. Oo, nais ko siyang samahan. Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon nga sa apat na pong araw, Panginoon, iyong pong hugasan lahat ng ang aming kasalanan. Sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa apat na pong araw, Magsitayo po lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin, kami iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, naog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, atin pong pinagbibigay alam ng ating Padre Pio Healing Bundle. Ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle ay may halo at patak ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po ay maging daan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit natin ng kagalingang mula sa Panginoon. At ngayon po ay taon ng Jubileo sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church. Kayo po'y aming inaanyayahang magpatatak ng inyong pilgrimage card
na nakapaloob sa ating Pilgrim's Prayer Guidebook. Ito po'y available sa ating tindahan. Nakapaloob din dito ang panalangin kay Padre Pio at ang paliwanag tungkol sa Jubilee Year at Indulhensya Plenaria. Suportahan natin ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. At ngayon pong darating na linggo ay simula na ng mga mahal na araw. Ang linggo ng palaspas, may pagbabasbas ng mga palaspas sa lahat ng misa sa maghapon ngayong darating na linggo. At ang iba pa pong hanay ng mga gawain para sa mga darating na mahal na araw ay nakapaskil na sa ating mga tarpaulin sa paligid ng simbahan. At ito po'y makikita rin nating nakapost sa ating Facebook page. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Sa ngalan po ng Ministry for the Youth ng Parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa atin pong isinagawang cake raffle program para po sa misang ito ngayong ika-10 ng umaga. Gaya po ng nabanggit natin bago magsimula ang banal na pagdiriwang, ano po ito? Ito po ay isang fundraising activity ng mga kabataan dito po sa Pambansang Dambana para sa amin pong patuloy na paghahanda para sa isasagawang kauna-unahang live Stations of the Cross dito po sa atin sa Pambansang Dambana sa darating pong Holy Wednesday. Yung pong pondong malilikom dito ay gagamitin para sa mga kasuotan at iba pang mga kagamitan para po sa isasagawang Estasyon General dito po sa ating parokya. At para po sa nanalo, ngayon pong umagang ito, ay ang ticket number 0404. Muli po, ticket number 0404. Kung naririto pa po ang may hawak ng ticket number na ito, magandang maitaas po ang inyong kamay, malaman naming narito pa kayo. Yan. Maaari nyo pong matanggap ang inyong premyo sa sacristy ng ating pong main church pagkatapos ng misa. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ito pong nasa unahan ninyong relikya ni Padre Pio ay tela na may bahid ng dugo ni Padre Pio. Sa bandang likuran ay guwantes na may bahid ng dugo ni Padre Pio. Sa ilalim po ng ating kampanaryo ay marami pang mga first at second class relics ni Padre Pio. Hindi si Padre Pio ang katotohanan ng ating binibisita dito, pero sigurado tayo na sa paglapit natin kay Padre Pio, dadalhin niya tayo sa iisang katotohanan. Yun po ay si Kristo. Nawa po'y matulungan at magabayan tayo ni Padre Pio sa ating paglapit lagi sa Panginoong Hesukristo. Ang sunod na misa, mamayang 12:00 ng tanghali, inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Pagsitayo na po ang lahat at gagawin natin ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nais nating i-welcome at pasalamatan kayo pong lahat na mga pilgrims at devotees na naririto. Salamat din sa Ama at pangalawang Ama ng ating lalawigan ng Batangas, ang ating mahal na gobernador at vice-gobernador ay naririto rin. At gayon din po sa ating The Golden Child Literacy Place Incorporated, ang paaralan dito sa Pambansang Dambana para sa kanilang Recognition Day sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayo sa kapayapa at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.